ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng pagsisiyam para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, huwaran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo ay pinapahayag na ang Diyos ay tumatawag sa atin upang ating ipahayag ang mabuting balita tungkol sa kanyang paghahari at sumunod sa kanyang kalooban. At tulad ni Maria, sa pagdalaw sa kanya ng Anghel Gabriel, ay ipinakita niya ang kanyang kahandaan na ihandog ang kanyang sarili at tumalima sa Diyos. Nawa, sa misang ito ay ating idalangin na matulad tayo sa ating inang si Maria, na handang ihandog ang ating mga sarili sa Diyos at sa ating simbahan. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Nordom Adlaon, MSc. Magsitayo po ang lahat. Puso mo'y kanyang tahanan.
Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, sa misang ito, alalahanin natin, pagdasal natin ang ating mga kapatid na apektado nitong patuloy na pag-ulan at bagyong dumaan, yung mga nawala ng tahanan, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng hanap buhay. At isalin natin ang ating mga pangangailangan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling ng iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pangidapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni numan ang nagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po tayo. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ngayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nangilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo.
Mga kapatid, sino-sino ang mga hulog ng langit sa buhay natin? Yung mga taong tinuring nating mga God-sent sa buhay natin. Sino-sino sila sa buhay ninyo? Nung panahong walang-wala tayo, pero tinulungan niya tayo. Nung panahong lumubog tayo, nung panahong tayo'y nasa kadiliman, nung tayo'y iniwanan ng lahat maliban lang sa taong ito. Sino siya sa buhay natin? Yung mga panahong hindi tayo naniwala sa ating sarili, ngunit may isa o ilang mga taong naniwala sa atin. Sila ay mga hulog ng langit sa buhay natin. Para sa akin, isa sa mga hulog ng langit sa buhay ko ay isang matandang pari sa lugar namin ng aming kura. Kahit sa murang edad, noon, namulat ako dahil sa Kanya, sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang dahil sa Kanyang pananalita, kundi dahil sa Kanyang pamumuhay, sa Kanyang simpleng pamumuhay. Tuwing linggo, excited akong, imagine nyo, bata ako noon, Imagine, excited akong pumunta sa simbahan para makinig ng sermon ng pari. Ganun kalalim ang impact niya sa buhay ko. At doon nagsimula ang aking bukasyon. Nandito ako ngayon dahil may pinadalang, hindi lang siya, maraming hulog ng langit para sa akin. Sa Ebanghelyo, si Jesus, para sa mga alagad, ay hulog ng langit. Hindi lang dahil marami silang nahuling isda, para sa mga alagad si Jesus ay hulog ng langit dahil binago niya ang buhay nila. Si Jesus bilang anak ng Diyos ang pinakamalaking biyaya na galing sa Ama. Siya ang pinakamalaking hulog ng langit. At nais niyang ang kanyang mga alagad ay magiging hulog din ng langit para sa iba. Kaya sinabi niya, mula ngayon, kayo ay mamamalakaya na ng mga tao. At later, sila ay pinadala niya ng dala-dalawa. Anong misyon nila? Upang maging hulog ng langit sa maraming mga tao. Yun ang misyon nila. Yun din ang misyon natin. Maging hulog ng langit sa isa't isa. Itong magandang simbahan na ito, nakikita ko lang sa Facebook. Ang una kong nakita dito, talagang bodega. Nakita ko yung na-post na may tumutulo, umuulan. Tapos, nung dumating ako kanina, nakita ko na rin to sa Facebook. Namangha ako dahil sa ganda. Sino mag-aakala ang dating bodega ay magiging ganito kaganda? Nakinig ako kanina, may mga kausap ako sa likod, naisip ko, ito ay dahil dito, sa lugar ninyo, marami ang hulog ng langit. Maraming tumulong, marami ang naging biyaya upang magkaroon kayo ng ganito kagandang simbahan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa madaming taong naging hulog ng langit kung kaya nandito tayo ngayong lahat. Pwede ba nating sabihan sa yung katabi mo, hulog ka ng langit? Totoo naman yung mga kapatid, hindi ito gawa ng isang tao lamang. Gawa ito ng lahat na nandito at mga taong kahit wala dito, tumutulong. Ang bawat isa ay tunay ngang hulog ng langit. Bilang mga Kristiyano, paano tayo maging hulog ng langit para sa iba? Pakinggan natin yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Una sabi niya sa mga alagad, sa ilang mga alagad, sabi niya, pumalaot kayo. Pumalaot kayo. Kay Pedrong mangingisda, ang ibig sabihin nun, pumunta sa malalim na parte ng lawa at doon mangisda. Sa atin kaya, kapag sasabihin ng Panginoon sa atin, pumalaot kayo, anong ibig sabihin yan sa buhay natin? Go into the deep. Para sa'yo, anong ibig sabihin yan?
Para sa akin mga kapatid, magandang paalala yan dahil ang buhay natin nagiging superficial na. Masyado na tayong nasa surface. Mababaw. Mababaw ang pananampalataya, mababaw ang paglilingkod, mababaw ang maraming bagay sa buhay natin. Kaya siguro maganda yung paalala ng Panginoon, pumalaot kayo, go into the deep. Baka masyado na tayong nakafocus sa panlabas na anyo. Kaya sabi ng Panginoon, pumalaot kayo, go into the deep. Baka masyado tayong takot na umalis sa comfort zone natin. Kaya takot tayong tumulong o maraming hindi natutulungan kasi marami sa atin ang takot madumihan, takot lumayo sa comfort zone. Kaya sabi ng Panginoon, go into the deep, pumalaot kayo. Ano ang kahulugan niyan sa buhay mo sa mga panahong ito? Pumalaot kayo. Go into the deep. Hindi lang galing sa labas, kundi yung nasa loob ang mahalaga. Hindi ba ito yung ebanghelyo ng linggo, naalala nyo? Para sa Panginoon, ang mahalaga ay kung anong nasa loob. Sabi niya, ang makakasira sa tao hindi yung dumi sa labas. Ang makakasira sa tao ay yung nanggagaling sa puso ng tao, ay yung nanggagaling sa loob ng tao. Para sa Panginoon, mahalaga kung ano ang nasa loob. Go into the deep. Baka masyado tayong superficial sa buhay. Halimbawa, pag tayo'y kinumbida sa isang kainan, gagamit tayo ng pinggan, mangkok. Halimbawa, gagamit ka ng mangkok. Ano ang dapat i-check mo bago mo gamitin? Yung panlabas na parte ng mangkok o yung loob ng mangkok? Yung loob, siyempre, kasi pag marumi, baka magkasakit pa tayo. Ibig sabihin, mahalaga sa atin ang loob. Tama ang sabi ng Panginoon, mahalaga ang loob. Ang makakasira, yung dumi sa loob, hindi dumi sa labas. Kaya, dapat nating pahalagahan kung ano ang meron sa loob. Sigurado ako habang kayo'y, o kung sino man pumupunta dito araw-araw para sa nobena, naghahanda kayo. Today, this afternoon, naghanda kayo para pumunta. Gaano kayo katagal nakatingin sa salamin? Para ihanda ang labas, ang sarili. Ang tagal siguro yung iba, no? Ang tagal sa salamin, ang tagal. Dapat siguradong maayos yung buhok, walang dumi ang mukha, walang dumi ang damit. Ang tanong, ganun din bang paghahanda ang ating ginagawa para sa loob? Kasi panlabas lahat yun eh. Hinahanda din ba natin yung sarili natin bago tayo tumanggap ng katawan ng Panginoon? Ang mahalaga, yung nasa loob, hindi ang nasa labas. Kaya sabi ng Panginoon, go into the deep. Sana hindi tayo superficial. Sana hindi panlabas ang ating focus, kundi kung ano ang nasa puso natin, kung ano ang nasa loob. Si Maria ay hulog ng langit para sa ating lahat. Kasi si Maria, hindi siya, ang pananampalataya ni Maria, hindi superficial. Si Maria malalim. Meron siyang kakayahang pumalaot. Si Maria, pinagninilayan niya ang balita na tanggap niya mula sa anghel. At si Maria, sabi pa sa Ebanghelyo, Mary treasured everything in her heart. Malalim si Maria. Pinagninilayan niya ang biyaya. Hindi lang siya tumanggap ng pinakamalaking biyaya, ang anak ng Diyos. She treasured everything in her heart. Kaya siguro mga kapatid, kapag may biyayang dumarating sa atin, parang dumadaan lang kasi hindi naman natin pinagninilayan. Malapit na naman ang Pasko. Ang pinakamalaking biyaya ng Pasko, walang iba, kundi ang Panginoon.
Pero minsan yung Pasko parang dumadaan lang din. Sa dami ng ating ginagawa, dumadaan lang na parang walang dating minsan sa buhay dahil hindi natin pinagninilayan ang biyaya ng Pasko. Malalim si Maria, mga kapatid, marunong siyang pumalaot. Hindi lang siya tumatanggap ng biyaya, pinagninilayan din niya ang biyaya. Si Maria ay hulog ng langit para sa lahat. Paano tayo maging hulog ng langit bilang mga Kristiyano? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong ginawa ng mga alagad sa Ebanghelyo? Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Sila'y sumunod sa kalooban ng Diyos na sila'y magiging sila'y mamamalakaya ng mga tao. Sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Iniwan nila ang lahat. Magiging biyaya lamang tayo, mga kapatid, kung tayo'y marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ko alam, yun din pala ang tema sa araw na ito, kung ating mababasa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, huwaran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nagulat ako nung narinig ko, dahil si Maria ay hulog ng langit para sa atin, unang-una sa lahat, dahil siya'y huwaran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Anong kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Mabuti ang kalooban ng Diyos. Kapag hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ano mangyayari sa loob? Sira ang loob. Kapag hindi mo sinunod ang mabuting kalooban ng Diyos, sira ang loob natin, mga kapatid. Kaya yung magandang tanong sa atin, sinusunod, nakikinig at sinusunod ko ba ang kalooban ng Diyos? Kapag tayo gumagawa ng desisyon sa buhay, tinatanong ba natin ng Diyos? Sinasama ba natin ng Diyos kapag nagdesisyon ka sa buhay mo, lalo na isang malaking desisyon ng buhay? Ito ba'y plano ng Diyos? O kaya plano lang natin? Kapag tayo'y gumagawa ng mga hakbang dito sa ating pamayanan, sa ating simbahan, sinasali ba natin ng Diyos? Hinihingi ba natin ang kalooban ng Diyos? Minsan nagrereklamo tayo, hindi binibigay ng Diyos ang aking hinihiling. Baka hindi yan naaayon sa kalooban ng Diyos. Baka hindi yan plano ng Diyos. Baka plano lang natin yon. Sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos? Kasama ba ang Diyos sa mga plano natin? Si Maria, mga kapatid, ay huwaran ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Itong misa na ito at sa buong nobinaryo, ito yung Eucharistia Eucharistia pa lang, ibig sabihin pagpapasalamat. Thanksgiving. Bakit? Dahil sa maraming pinadala ng Panginoon na mga hulog ng langit sa inyo, sa ating lahat. Kaya sa araw na ito, pasalamatan natin ng Panginoon. Personally, para sa community natin, sa lahat ng mga hulog ng langit sa buhay natin. Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga God-sent sa buhay natin. Minsan nakakalimutan natin yon. At sana, mga kapatid, tayong lahat, magiging God-sent din para sa iba. Maging hulog ng langit para sa iba. Tandaan natin, para sa Diyos, mahalaga ang nasa loob. Pumalaot tayo. Pumalaot tayo. Go into the deep. Huwag lang tayong tumanggap ng biyaya. Pumalaot tayo pag nilaya natin ang biyaya. At tulad ni Maria, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos upang ang bawat isa sa atin ay maging hulog ng langit para sa lahat. Amen. Tumayo na po ang lahat.
Katulad ng pagtawag ng Diyos sa mga alagad, tayo rin ay tinawag upang kanyang maging lingkod. Kaisa ang mahal na ina, idulog natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ay maging masigasig sila sa kanilang paglilingkod at lakipan ito ng lubos na pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, matularan nawa natin ang kahandaan ni Maria sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasalanta ng kalamidad, manatili nawa ang kanilang pananampalataya at makaranas sila ng lubos na kaganhiwaan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din natin sa ating panalangin ang lahat ng ating family sponsor at hermano at hermana mayor, nawa sila'y pagkalooban ng ating Panginoon na mga biyaya na kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, kalingain mo ang iyong angkan, iligtas at urugain mo kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Ang alay na ito
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang pagunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birhing, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat ng kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, nang iyong binigyan ng tungkuling pumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiabit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po. Si Kristo ay kunitahin, sarili ay hinirang.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at panginapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, o kaisa ng kanyang kabiyak na puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ngayon at
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mong kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus,
Magsiupo po tayo. Pasalamatan natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating lahat po na nandito ngayon. Pasalamatan din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang St. Louis de Montfort Chapel. Bukas po, ang susunod na sponsor ay ang San Juan Chapel. Pasalamatan din natin ang mga family sponsors, gayon din ang ating mga ermano at ermana mayor sa gabi na ito na sina Mr. and Mrs. Reynaldo and Simbelin Chu and family, Mr. and Mrs. Jerry and Berlin Agregado and family, at si Mrs. Fe Santos and family. At pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Nordom Adlaon, MSc. I-acknowledge din po natin ang presensya ni Brother Alejandro Cabarles, MSc. Mga paalala at paanyaya, sa darating na September 8 ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart, at kaalinsabay din po nito ay ang ika-7 taon ng pagkakatatag ng ating mission station. At bilang pagpaparangal sa ating Birhen Maria, ay atin pong ginaganap ang pagsisiyam o pagnonobena sa Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Sa bawat araw ng nobena ay nagkakaroon po tayo ng mga family sponsors, ermana at ermano mayor. Nawa po ay ating suportahan ang mga gawain na ito. Bukas, September 6, Biyernes, ang oras ng ating pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na ika-6 ng gabi, at susundan ito ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng gabi. Sa September 7, Sabado, ay ang bisperas o ika-9 na araw ng misa nobena. Ang pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na 5:30 ng hapon, at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang tagapagdiwang po sa araw na ito ay si Most Reverend Pablo Virgilio S. David Didi, Bishop of Diocese of Caloocan. Sa September 8 ay ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Ang misa konselebrada ay sa ganap na 9:30 ng umaga sa Woodcraft, Bayanihan. At pagkatapos ng misa, ang lahat ay tutungo sa Bayanihan Covered Court para sa ating salo-salo o Barrio Fiesta. Pagsapit ng 1:30 ng hapon, ay atin namang uumpisahan ang programa sa pamamagitan ng mga palarong Pinoy. At sa ganap na ika-4 ng hapon, ay atin namang gaganapin ang Bingo for a Cause at paraffol. At susundan ito ng gabi ng pasasalamat. Mayroon po tayong mga inimbitahan na iba't ibang banda para tumugtog sa gabi na ito. Ang lahat po ay inaasahan na makiisa at makisaya sa araw na ito. Ang mga raffle ticket ay ipamimigay sa mga magsisimba sa ating nobena misa. At ito ay iraraffle sa araw ng kapistahan. Paalala po na pagkatapos ng misa, ay inyo pong ihulog ang mga raffle ticket sa box sa entrance ng ating simbahan. Maraming salamat po. Tumayo na po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at pamagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.